sa ating lahat at welcome po sa Faith Community Church. Wala nang gulong. Okay, magandang araw po sa ating lahat. At alam po natin na ito ay huling linggo ng buwan ng taon na ito. Ating buwan ng Disyembre at taong 2025. Napakalis po ng panahon. At papasalamat din tayo sa araw na ito sapagkat ito ay ating itinalaga, hindi lang yung regular na family day natin every last Sunday of the month. Hindi ito ay isang year-end Thanksgiving natin. Okay? Pasalamatan natin at huwag natin kakalimutan ang mga kabutihan ng Diyos sa taon na ito. Okay? Gaya po ng ating tinalakay sa serye ng 1 Peter chapter 3 ay bahagi po yung mga suffering o yung mga hindi sa tingin natin ay hindi maganda pero sa Panginoon ay pwedeng itong maging paraan para tayo ay magtagumpay. Kaya sana yun ang ating pagsalubong, hindi yung alalahanin natin yung mga kahirapan na nasa natin, okay, hindi yan sa material na bagay, hindi harapin natin ang bukas, araw-araw o bagong taon na mayroong pag-asa at tagumpay sa ating buhay. Kaya sa umagang ito ay tayo po ay sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu ay magabayan sa ating pagharap sa paglingon sa nakaraan o taon na ito, magmati pa naman tapos, ay yung pagharap natin sa bagong taon. At ngayong umaga ay tayo ay maging handa sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating missionary pastor doon sa kabundukan ng Tulos, Rosario, Batangas. Welcome po natin si Pastor Ray Casiano. Thank you, Pastor. Good morning po ulit. Good morning sa lahat. At purihin ng Diyos dahil patuloy niyang hindi siya pumapalya sa pag-sustain sa ating pong buhay. Ilog niya na magising tayo kaninang umaga. At ngayon ay nandito tayo sa layunin. Lagi natin pinapaalala na kaya tayo nandito ay upang magbigay lugod sa Panginoon at maparangalan ang kanyang pangalan at the same time ay tumanggap ng mga pagkain spiritual. Ngayon po ay ang ating pong theme, since na bagay ni Pastor Owen na tayo po ay nasa huling linggo na ng 2025 at ngayon ay in-anticipate natin ang pagpasok ng 2026. So mahalaga na sa ating pong pagtanggap, okay, ng pag-welcome ng 2026 ay maliwanag sa atin kung ano ang ating pong goal. Kaya yung ating pong theme ngayon ay goals for the new year. Okay. At mahalaga po ito dahil kung wala tayong goal, para tayong tumatakbo na walang direksyon. Okay. So, puntahan muna natin yung Philippians chapter 3, verse 13 up to 14. Okay. Sabi diyan, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Okay. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Okay. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun yung buhay na nasa langit. Okay. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Muli, dakilang Ama, kami po ay nagpapakumbaba sa umaga pong ito sa iyong harapan
batid namin, O Diyos, na kung ibabase namin sa aming likas na pagkatao, ay wala kaming claim, wala kaming karapatan na humiling ng anuman sa inyo. Subalit, dahil nga sa habag ninyo, kami po'y naririto. At nais po namin humingi muli ng inyong pong gabay, ng inyong pong pasbas. Sa bawat isang narito ngayon, naloobin po ninyo na maging mapagpakumbaba kami sa inyong pong harapan at maging receptive sa mga mensahe po ninyo na nais po ninyong ipahayag sa amin sa umaga po ito. At nawa ay patuloy ninyong gamitin ang inyong lingkod bilang daluyan po ng mga pagpapala po ito. Kaya muli, lahat ng ito ay amin po pinaabot sa inyo, dadalangin, at ipinagpapasalamat na rin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, yung 2025, since na ito po ay patapos na, ilang araw na lamang po, kaya pwede na natin itong tawaging last year, di ba? Kasi kung kapag tuturingan natin yung mga nagdaang taon ay lagi natin sinasabi, alam mo, last year. So, last year is a past year. Okay? New Year is nandito na ngayon. Okay? Parating na ang New Year. Pero, bago po natin simulan ang New Year, ay kailangan muna nating mag-inventaryo. Okay? Alam naman natin yun, di ba? Kapag mayroong transition, mayroong bagong upo na mayor, bagong upo na mga leader, ay ang nangyayari, nagkakaroon muna ng transition, nagkakaroon ng endorsement. Okay, at the same time, nagkakaroon po ng inventaryo. So, pagkatapos magkaroon ng inventaryo, then it's time to set goals. Dapat meron na tayong goal. At dahil dyan, tignan po natin yung posisyon at mga proposal ni Pablo dito po sa talata na ating pong binasa. Si Pablo ang gusto nating tignan dito. Siyempre, si Pablo ay ginagamit po ng Diyos para ang mga mananampalataya ay i-equip, turuan. At alam natin na million of people ang natuto kay Pablo. At ganun din sana tayo. Sa umaga pong ito ay sana matuto tayo mula doon sa mga aral ng Panginoon na kanya pong pinadaloy dito kay Pablo. Okay? So sa talata po, ang focus dito ni Pablo ay yung kanya pong regrets. Right? At yung race, yung takbuhin, yung rewards. Diba? Ulitin po natin, sabi niya, ang sinisikap na marating ang layunin. Una sa verse 13, sabi, kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan. Okay? At sinisikap na marating. So meron po siyang, sa tono ng kanya pong mga salita, meron pong mga regrets din si Pablo. At meron siyang hinaharap na takbuhin o karera sa kanya pong buhay. At ang nakita po natin dito na yung sa lahat ng ito, siya po ay nakapokus doon sa rewards. Okay? So ayon kay Pablo, ano ba ang dapat natin gawin? Doon sa, doon sa mga regrets na ating pong naranasan, itong 2025, diba? Alam natin na marami din naman tayong mga ups and downs. Okay? At lahat naman tayo ay, kung pwede natin masabing, lahat tayo mayroong regrets. Kasi nga lahat tayo makasalanan. Lahat tayo sumasablay. Okay? Kaya sabi nga natin, kung pwede lang ay i-replay natin yung 2025 para makapag-adjust tayo. Pero hindi. Sabi nga, there are no replays. The past is past. Yung nakaraan na hindi na natin pwedeng ibalik pa. Kaya paano po natin harapin ngayon yung ating pong mga kahangalan last year? Yung mga pagbagsak natin, paano natin ngayon haharapin sa pagpasok tayo ng bagong taon? Una, isa ito sa naging experience ko rin sa buhay
na para maharap natin yung mga kahangalan natin, yung mga pagkakamali natin noong mga nakaraang taon, ay kinakailangan natin itong harapin ng mayroong pagpakumbaba. Ano ibig ko sabihin? Kailangan nating mag-confess. Kailangan natin itong ipahayag. Okay? Ipahayag yung ating pong mga kasalanan. May mga tao po na hirap ubusan sa buhay kasi nga, taglay po nila yung kamandag ng kasalanan. Alam naman natin na, sabi nga ay, ang kamandag ng kasalanan ay nasa paglilihim. Diba? Hanggat hindi natin binabaklasan ng kamandag ang kasalanan, eh narariyan po yung buntot yan na ating pong laging hinihila. Okay? So, para tayo malayang tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos, ay kailangan mong alisan ng kamandag yung kasalanan. At ang kamandag ng kasalanan ay nasa paglilihim. So, ito yung antidote ng ating pong pagkalaya doon sa kamandag ng kasalanan, yung pag-confess natin, yung pagpahayag natin sa ating pong mga kasalanan. Kung kaya't nariyan po yung 1 John 1:9, di ba, na madalas nating nagagamit na talata. Dahil, sabi nga, lahat tayo nagkakasala, pero sa Diyos ay hindi issue yung laki at liit ng kasalanan. Lahat ng uri ng kasalanan, sabi nga natin, hanggat buhay tayo, meron tayong pag-asa, dahil lahat ng uri ng kasalanan ay maaaring ipatawad ng Panginoon. Okay? Kung meron mang kasalanan, hindi pwedeng patawarin ng Diyos, ayan yung kasalanan, hindi mo na i-confess. Hindi mo na hingi ng tawad. So, walang kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Panginoon. Kaya ito yung sinasabi sa 1 John 1:9. Sabi niya, subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Sabi niya, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, ganun ang ating pong Panginoon. Sabi niya, hindi niya sinabi dito na kung ganito lang ang inyong kasalanan, patatawarin ko. Pero hindi, sabi niya, kung ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan, ibig sabihin, malaki man yan o maliit, nagkaroon ka ng pagkakataon na ihingi ito ng tawad sa Diyos, itemize mo, hindi po pwedeng yung panalangin ko natin lagi na, Lord, patawarin nga po ninyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hindi po, hindi po katanggap-tanggap sa Diyos yun. Ang nais ng Panginoon sa atin, ay itemize mo natin, alalahanin natin kung ano yung mga kasalanan na nagawa natin. Kasi kapag yung general, yung ating pong paghingi, minsan yung nakakalimutan natin na nagkasala pala tayo ng ganito. Hindi na tayo natuto. Okay? So isuko po natin ito na lahat sa Panginoon dahil hanggat kinikimkim mo yan, ay hindi po yan maaalisan ng kamandag. At dahil nariyan pa yung kamandag, hindi mo rin makakalimutan yan. Okay? Kaya sabi natin kanina, maraming mga individual hindi makausad-usad kasi nga, yung kasalanan na ang tagal-tagal na, nasa puso pa niya, nasa isipan pa niya. Every time na pag natutulog siya, naaalala niya, nakakadama siya ng takot, nakakadama siya ng hiya, okay? Ng shame, ng guilt. Kasi nga naroon pa, hindi pa niya nabaklasan ng kamandag. So isa ito sa ating pong sa payo natin, at maging payo din naman ng Biblia, na dapat ay alisan po natin ng kamandag yung kasalanan para maharap po natin yung ating po mga kahangalan ng mga nakaraang taon. Pangalawa, yung sa race, yung sa takbuhin. Paano ba dapat natin harapin yung ating po mga takbuhin sa buhay? Okay? Thank you. Lahat ng mga mananampalataya ay kasali po sa takbuhin. Meron tayong karera sa buhay. At siyempre, ang karera po, meron po yung hangganan. Diba? Lahat ng karera o lahat ng pakikipagtunggali natin, meron pong katapusan, meron pong hangganan yan. At alam natin kung sino ang nasa hangganan. Kung sino yung nasa dulo.
Diba? Kaya tayo nagsisikap na makarating doon sa dulo dahil alam mo na kung sino naroon. At sino ba ang naroon sa dulo? Okay? Sino at ano ang naroon sa dulo? Sa dulo, ito yung kaharian ng Diyos. Okay? Naroon ang ating pong Panginoong Hesus na siyang tumubos sa atin, na nagmahal sa atin. Okay? Kung kaya tayo po ay nagsisikap na makarating doon sa hangganan. At nasa hangganan po yung rewards. Ito yung eternal life. Okay? Yung rewards, wala po sa along the way ng ating pong karera. Ang rewards ay pagkatapos natin marating yung dulo, okay? Yung hangganan ng ating pong karera. So ito yung goal ni Pablo. Okay? Yung marating niya yung hangganan. At bilang mga Kristiyano, ito yung challenge din sa atin na dapat ganito din yung goal natin sa buhay. Yung pagpasok ng 2026, dapat ito rin po, isa ito sa mga pangunahing goal natin sa buhay, yung marating natin, yung hangganan. Okay? Yung matapos natin yung race, matapos natin yung takbuhin. At alang-alang sa goal ay, sabi nga ni Pablo, handa siyang isuko yung kanya pong buhay. Okay? Dahil po sa kanya pong goal ay tawag dito, so, handa si Pablo na susuungin ang bukas ng puno-puno ng pag-asa, pananampalataya. At excited dito si Pablo. Okay? Excited siya doon sa mga inihanda ni Kristo para sa kanya. Okay? Bakit? Bakit po excited dito si Pablo? Kasi nga, ito rin yung gagamitin niyang stepping stone para marating niya yung hangganan. Ano ba yung mga inihanda para sa kanya? Ito po yung mga ministry natin sa buhay. Okay? Yung pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. At para sa kanya, ang pagganap po dito ay mahalin tulad sa isang paligsahan. Okay? Yung pagganap natin sa ating pong ministry, yung pagtupad natin, yung pamumuhay natin na ayon sa kalooban ng Panginoon, ito po ay mahalin tulad natin sa isang karera, okay? Sa isang paligsahan. At lahat ng mananampalataya, sabi natin kanina, ay kasali po doon sa paligsahan. At gusto ko pong maintindihan natin na saan ba natin maihahambing ang karera o paligsahan na meron ang bawat isang Kristiyano. Lahat po ng Kristiyano, sabi natin kanina, kasali dito sa paligsahan. Okay. Meron tayong karera sa buhay. At ang paligsahan na meron tayo ngayon, ito po yung tinawag kong tug of war. Alam ba yung tug of war? Di ba? Ito yung laro na mayroong lubid sa gitna at sa kabilang side ay mayroong grupo at sa kabilang side ay meron din at sila ay naghihilahan. Naghihilahan sila. Okay? At kung sino ang makahila ng lubusan doon sa lubid na yun, sila yung mananalo. Okay? So, paano ko ba i-explain ito? Okay? Gusto ko pong maintindihan natin ito. So, marami po ang mga nakakaalam. Ito po yung gusto ko, yung explanation ko po dito. Marami po yung nakakaalam na ang tao po ay binubuo ng body, soul, and spirit. Diba? Lahat ba kayo naniniwala na tayo po ay composed ng body, soul, and spirit? Marami nakakaalam yan. Pero, kakaunti naman po nakakaunawa kung paano sila nag-work at kung ano yung differences ng mga ito. Okay. Ulitin ko, marami nakakaalam na ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Pero iilan lamang ang nakakaalam kung paano nagtatrabaho. So, paano nag-work yung body, soul, and spirit. At kung ano yung mga differences, ano yung pagkakaiba ng tatlo pong ito. At napakahalaga po ito sa spiritual growth ng mga mananampalataya. Kaya't mahalaga itong maintindihan po natin. So, yung body, soul, and spirit ay meron pong distinction. Okay? Kapag hindi natin po ito naiintindihan, nagiging magulo ang interpretasyon natin sa emotion, sa temptation, at sa spiritual experiences po natin. Okay. So, hindi natin masyadong maintindihan bakit ako nakakaranas ng ganito.
Pero kapag naintindihan natin yung differences, yung distinction ng body, soul, and spirit, malalaman mo na, ay, oo nga pala, kaya pala ako ganito. Okay? So, gusto ko pong maintindihan natin yung tug of war. Okay? Ngayon, tingnan natin yung body. Okay? So, ito yung physical house natin. Yung body natin, ito yung tinatawag natin physical house. Sa Genesis chapter 2, verse 7, sabi dito, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Okay? So, meaning, yung katawan po natin, ito yung visible and tangible part ng tao na nakakadama ng 5 senses. Ano yung 5 senses po natin? Sight, paningin natin, hearing, smell, touch, and taste. Okay. Yung panlasa po natin. So, ang katawan natin ang nakakadama niyan. Okay? So, ang katawan mo ay, ito po yung nakaka-apekto sa kaluluwa mo. Yung ating katawan, nakaka-apekto sa ating pong kaluluwa. Kapag kulang ka sa tulog, di ba? May sakit o stress, nag-iiba po yung emotion mo, pwede kang maging right with God spiritually, pero emotionally, drained ka dahil physically weak. Diba? Kasi nga, pagod ka, puyat ka, o pwedeng malakas ka spiritual, pero mahina yung iyong katawan kasi nga, gastado yung katawan mo. Ngayon, tinawag na scripture ang body na tent or temple ng Holy Spirit. Diba? Madalas natin mabasa yan na ang katawan natin ay parang tulda lamang ng ating pong kaluluwa, ng ating pong spirit. Okay? At ang katawan natin ay temporary lang, pero mahalaga ito dahil dito tayo ginagamit ni Lord sa mundo pong ito. Ito yung katawan po natin. Hanggat buhay ang tent o templo pong ito yung ginagamit ng Diyos. Okay? Para tayo ay mabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Okay? So, nakuha ko ninyo yung distinction ng body. Ngayon, punta tayo sa soul. The soul, the you inside the body. Yung kaluluwa po natin, yun yung ikaw mismo sa loob ng iyong pong katawan. Noong pong hiningahan ng Diyos ng Spirit, si Adan, okay, na yung katawan lupa, naging living soul siya. So, ibig sabihin, ang soul po natin, ang kaluluwa natin, ay produkto ito ng pinagsamang spirit at body. Diba? Nung hiningahan ng Diyos, yung katawan ni Adan, na yari sa lupa, nagkaroon ito ng buhay. Okay? At yung buhay natin, sabi natin kanina, yun yung ating kaluluwa. Yun yung nakakadama ng 5 senses, sasabi ko kanina. Okay? Yun ho yung ating kaluluwa. Okay? Ulitin ko, ang soul ay resulta ng pinagsamang body and spirit. Soul literally means life, either physical life or eternal life. Okay? So ito yung part ng pagkatao natin na nais ng Diyos na iligtas. Okay? Ang soul mo ay ang personality mo at yung totoong ikaw. Okay? Yung ating ipong kaluluwa. At your mind, yung mga iniisip mo, okay? Your desires, yung mga naisip mo, your will, mga decision mo, your emotion, ito yung feelings mo, like natatakot ka, o natutuwa ka, masaya ka, malungkot ka, etc. Ito rin yung konsensya natin, yung conscience mo. Yung conviction mo at mga paniniwala mo. Okay? So, pwede kang masaktan physically kapag tinurot kita. Pero, pwede rin kitang saktan kahit na hindi kita hawakan sa pamamagitan ng pananalita. Okay? So, dahil po dyan, ay dahil sa masamang pananalita, nasasaktan yung ating pong kaluluwa. Okay? Nadadama ng ating pong kaluluwa. Okay? Nadadama niya yung sakit. So, ang soul ay na-influence ng dalawang side. Ito yung binabanggit ko kanina na sa tug of war. Yung kaluluwa natin na-influensyahan ng dalawang side. Ano yung sinasabi natin ng dalawang sides? Ng katawan mo at ng spirit mo.
Sa kabila, nasa gitna ang kaluluwa, sa kabilang side yung katawan, yung flesh, yung body, at sa kabilang side yung spirit. So, so may times na physically healthy ka, pero restless ang soul mo kasi nga spiritually dry ka. Kaya mahalaga na i-feed po natin yung ating spirit, ang ating pong spirit ng Word of God. Minsan naman, spiritually strong ka, pero emotionally down. Dahil physically weak. So, then, pangatlo, tapos na tayo dun sa soul, yung spirit. Spirit is the God-conscious part. Yung ating pong espiritu, ito yung bahagi ng buhay natin na mayroong pong connection sa Diyos. Mayroong relasyon sa Panginoon. Ang spirit mo ang pinaka-inner part mo. At ito yung hiningan ng Diyos na ipinasok niya sa iyo. Di ba yung hiningahan ng Panginoon si Adan? Nagkaroon siya ng buhay. Then, ito mga kapatid, before Christ, ang spirit po natin ay, ano sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, ang spirit natin ay dead, patay. Sabi niya, Ephesians chapter 2 verse 1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Kaya nung tayo po ay patay pa spiritually, ay hindi po natin maintindihan ang mga bagay na pang-spiritual. Napansin niyo yun? Nung nung tayo ay nasa dati pa nating relihiyon, na basta lang tayo sumisimba, tapos lumalabas, at hindi natin naiintindihan yung mga katotohanan patungkol sa Panginoon, at hindi tayo tumanggap ng buhay spiritual, nagkasya na tayo sa pagsimba at uwi. At umuwi tayo na wala tayong naiintindihan. Okay? So, para sa atin, noon ay, ang mga bagay na pang-spiritual ay kahangalan lamang. Okay? Para sa atin, yung mga bagay na natungkol sa Diyos ay parang walang halaga. So, ang spirit po, ang part ng pagkatao natin na nabuborn again. Ito yung ipinasok ng Diyos sa buhay ng mga bawat mananampalataya. Kaya sabi sa John 3 verse 6, sabi niya, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. At 1 Corinthians 6 verse 17, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Kaya pala, sabi po doon sa 2 Corinthians 5 verse 17, sabi po ni Pablo, kaya't kung nakipag-isa ka na, pag-isa na kay Kristo, ang isang tao ay isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. See? Tapo ninyo? So, ang mga taong na born again, yung tumanggap ng Holy Spirit, ito po yung tinutukoy po ng salitang born again. Yung ipinanganak muli ang iyong espiritu dahil sa Ephesians chapter 2 verse 1 ay sinabi po doon na lahat ang nature natin, ang likas na tao ay patay siya spiritually. Pero sabi ni Jesus, kapag isang tao ay pinanganak na spiritually, na born again, tumatanggap siya ng espiritu ng Panginoon. Yun yung katumbas ng paghinga ng Panginoon doon kay Adan. Mayroon siyang ipinasok na spirit doon kay Adan. Kaya ang tao na tumanggap ng buhay spiritual, ito yung taong malinis na sa paningin ng Diyos. Okay? Sa paningin ng Diyos, siya po ay wala ng kasalanan. Pero ang tanong po natin, bakit nagkakasala pa rin ang tao? Kung siya ay na-born again na. Di ba? Hindi tayo tumatanggi doon na kahit po tayo born again na, paminsan-minsan, buwabagsak, nalalaglag pa rin tayo. Okay. Meron ba dito born again na hindi na nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala pa rin. Pero, bakit? Bakit tayo nagkakasala pa rin? Dahil ikaw po ay nasa tent ka pa. Nasa templo ka pa. Nandyan ka pa sa katawan mo. At ang katawan po ito, ang likas nito ay makasalanan. So dahil ang likas ng ating katawan ay makasalanan, ang lagi pong hilig nito ay ang gumawa ng kasalanan. Kung kaya sabi natin kanina, yung ating pong kaluluwa
nai-influensyahan ng ating pong katawan, ng flesh. Okay? And it affects your soul. Pag nagkasala ang katawan, naapektuhan ang ating pong kaluluwa. Pero, purihin po ang Diyos dahil ang katawan po natin ay babaguhin niya ito balang araw. At papalitan niya ito ng katawang panlangit. Okay? Okay. So, tinanggap mo si Jesus. Kaya, hindi po ito yung katuruan ng ating pong nakagisnan dati. Kasi ako dati, lumaki din ako sa charismatic na, di ba, yung lumalang tumutubon sa altar call, tapos tatanggapin mo si Kristo. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Kasi po meron tayong explanation pagdating doon sa tinanggap mo si Kristo. Kasi meron po, yung John 1:12, di ba? Pag tinanggap mo si Kristo, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin ang pagtanggap po doon, mahabang explanation yun, yung pagtanggap po doon sa ginawa ni Jesus Christ. Hindi yung basta mo lang tinanggap. Wala hong taong naligtas na basta mo lang siya tinanggap. Kaya marami pong nadadaya dyan kasi tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na pagligtas. Dahil kung gusto mong maligtas, siyempre gusto mong maligtas, tatanggapin mo nga. Pero wala doon yung sense na pagtanggap mo doon sa ginawa ni Kristo dahil yung ginawa lamang ni Kristo, siya lamang maaaring makapagligtas sa iyo. Yun lamang pwedeng makapagbayad sa ating pong mga kasalanan. So ito po yung sinasabi natin na nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ay ang buhay po ay nagkaroon po tayo ng tumanggap tayo ng Holy Spirit. Meaning, nagkaroon ka ng fresh connection ng renewal na connection po natin sa ating pong Ama na sa langit. Kaya ang totoong born again po ay meron pong katiyakan sa kanyang pong buhay, sa kanyang pong puso. At sila ay ligtas. Okay? Paano po natin nasasabi yun? Sabi sa Romans 8 verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Okay, sabi niya, ang Espiritu daw po ang nagpapatotoo, meaning ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatotoo sa ating pong Espiritu na tayo po ay anak ng Diyos. So nakita po niyo yung connection. Sa Spirit po natin nangyayari yung revelation, discernment, fellowship with God, worship sa Panginoon. Dito po nangyayari yun sa ating pong Espiritu. Sabi sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So ang Espiritu po ang parte ng buhay mo na kaya makakunik kay God. Dahil siya mismo ay Spirit. Kung kaya ang isang taong hindi na born again, hindi siya tumanggap ng Holy Spirit, wala siyang connection sa Diyos. Kasi ang Diyos ay Spirit. So, paano ka magkakaroon ng connection sa Panginoon, sa Diyos na Spirit, kung wala kang Spirit? Kung hindi mo taglay ang iyong Espiritu. Kung kaya ni-required ni Jesus sa John chapter 3 verse 6 kanina na maliban na tayo panganak na muli, hindi siya makakapasok o hindi siya mapaghaharian ng Panginoon. Kasi ang paghaharian ng Diyos ay yung buhay spiritual po natin, yung taglay po natin Espiritu, kaluluwa at Espiritu. Yun po yung sabi ko nila, yun yung gustong iligtas ng Panginoon. Pero since na ang isang tao ay wala siyang personal na relasyon sa Panginoon, wala siyang Spirit, hindi niya maintindihan ng Diyos. Kahit na anong gawing pangaral sa iyo, kaya di ba, nung kahapon po ay reunion ng pamilya ng aking pong asawa at mayroong isa akong pamangkin na Christian, nag-share siya ng Word of God. Pero kita mo na yung iba, yung mga kamag-anak, walang interest sa salita ng Diyos. Nagre-resist. Ibig sabihin, nangangatwiran. Wala namang impyerno eh. Kaya kung meron ko narinig na wala namang impyerno. So, bakit nila nasasabi yun? Kasi nga, hindi nila naiintindihan ang salita ng Diyos. Hindi nila naiintindihan yung katotohanan. Bakit hindi nila naiintindihan yung katotohanan? Kasi wala silang Espiritu ng Panginoon. Dahil ang mga kapag-intindi lamang sa salita ng Diyos ay ang taong spiritual. Hanggat hindi ka spiritual, wala kang pakialam sa mga bagay na pang-spiritual. Wala kang pakialam sa mga bagay patungkol sa Diyos.
Kaya, ito sabi po natin, ang spirit po natin, ito yung parte ng buhay mo na kaya makapag-connect kay God dahil siya mismo ay espiritu. Dahil ang Diyos ay espiritu, sasambahin siya ng mga taong taglay din ang espiritu. Okay? Meron siyang spirit na mula sa Panginoon. Ngayon, ito yung sinasabi natin kanina na tug of war. Sabi natin kanina, lahat tayo kasali sa race, kasali sa takbuhin, ang lahat tayo ay kasali doon sa tug of war. Meron tayong tug of war sa buhay po natin. Okay? At yan ay nangyayari yan sa ating pong kaluluwa. Okay? Sa ating illustration kanina, sa tug of war, mayroong dalawang side. Sinabanggit natin kanina na yung ating pong kaluluwa ay na-influensyahan yan ng ating body at ng ating pong spirit. Okay, so sa tug of war, nasa kabila yung flesh, yung body, at sa kabila yung spirit. Okay, at nasa gitna ang ating pong kaluluwa. So, ang ating pong flesh, okay, yung ating pong katawan, kapag ang katawan po natin ang siyang nananalo, ano ba ang ibig sabihin nun? Okay, kapag ano ang madalas na hilig ng ating pong katawan, ito yung old habits natin. Nariyan lagi yung temptation, yung shame, yung kahihiyan natin, yung guilt. Lahat ng dati mong nature, na tawag natin ng old sin nature, taklay po ng ating pong katawan yun, ng flesh po natin. At yung lahat ng yan, sinusubukan ng old habits, temptation, shame, guilt, at old sin nature natin na kumbinsihin tayo. Okay? Sinusubukan niya, dayain tayo, at lagi niyang sinasabi niya, ito talaga yung totoo ikaw. Ito yung ikaw. Diba? Pag nanonood tayo ng noon time show, diba, madalas akong marinig doon kay Vice Ganda na gawin mo kung ano yung gusto mo. Ano yung hilig mo. Yan mismo yung udyok ng katawan. Okay? Lagi sinasabi ng katawan, yan yung ikaw. Diba? Kung nahihilig ka sa opposite sex, yan yung ikaw. Gawin mo kung ano gusto mo. Yan po lagi ang puwersa, okay, sa kabilang side. Yan ang ginagamit ng kabilang side para hilahin ng iyong kaluluwa. Okay? Ngayon, sa kabila, ito yung sa kabila kanina, yung flesh natin, di ba? Sa kabila, yun yung born again spirit mo, empowered by the Holy Spirit. Okay? Sa kabila yung flesh, sa kabila yung born again spirit po natin. Hinihila ka nito papunta doon sa prayer, sa worship, holiness, at sa presensya ng Panginoon. Okay? So, ulit ito. Sa kabila, yung laman, ito po yung tug of war natin ng lahat ng mga Kristiyano. Sa kabila, nandun yung hila ng laman. Sa kabila, nandun yung hila ng spirit. Okay? At sabi natin, ang nasa gitna ay yung ating pong kaluluwa. Ngayon, ito po, gusto ko makita niyo. Kung saan ka sasang-ayon dito, kung saan sasang-ayon ang iyong kaluluwa, yun ang mananalo. Diba? Hila ka ng flesh, hila ka ng spirit. Ngayon, pag sinabi ng kaluluwa mo, gusto ko dito. Diba? Kasi meron akong kalaguyo na maganda. Meron akong hanap buhay, meron akong, diba? Meron akong negosyo na illegal na nagpapayaman sa akin, gusto ko dito. So dahil sa hiniligan ng iyong kaluluwa, ang flesh, yun ang mananalo. At magdadaig niya yung spirit. So, kaya pala, ang sabi po ni Pablo doon sa Romans 7 verse 15, sabi, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sabi niya, sa halip, ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Tutan nyo, mayroong tug of war si Pablo. Diba? Yung spirit niya, sinasabi na ito yung tama. Ito yung gawin mo.
Kaya sabi naman ng flesh, sabi niya, hindi, ito yung masarap. Ito yung gawin mo. Kaya sabi ni Pablo, alam ko kung anong tama, pero ang ginagawa ko, kung ano yung ayaw kong gawin. Dahil si Pablo, alam po niya kung na ang gusto, di ba, sabi, ang goal niya ay marating yung hangganan. So, ang gusto niya mangyari sa buhay niya ay masunod lagi ang kalooban ng Diyos. Pero bakit sabi niya yung ayaw ko, yung gusto kong sungin na landas, hindi yun yung sinusuong ko, kundi yung gusto ng aking laman. Kasi, ito yung katotohanan sa atin. Mayroon tayong start war. Mayroong humihila sa atin kabila. Okay? So, there is a battle sa pagitan po ng spirit at ng laman. Kapag ka-flesh ang sinunod mo, anong resulta? Fear, shame, guilt, confusion, insecurity. Pag yan yung sinunod ko natin. Pero kapag ka-spirit ang sinunod mo, ano ang mangyayari? Peace, clarity, sensitivity to God, at nagmamanifest siyempre sa atin yung fruit of Holy Spirit. Kasi yun yung sinunod po natin. So kapag ka-spirit lead ka, nagiging dominant sa iyo yung born-again nature mo. Kaya makita po natin na mayroon pong ibang mga Kristiyano na bagamat bago pa lang, kailan lang sila nakakilala sa Panginoon, pero makita mo, dominant sa kanila yung buhay spiritual. So, kaya, dito po, ang tanong natin, anong part ng pagkatao mo ang laging nananalo? Sabi natin, yung bang flesh mo ang laging nananalo? O yung spirit mo? Kapag ang flesh mo ang lagi po nananalo, ito yung dapat natin gawin. Magkaroon tayo ng regular meditation. Pag-meditate sa salita ng Diyos. Pagbabasa ng salita ng Diyos. Pray more. Dagdagan pa ang oras sa pananalangin. Okay? Asamin palagi yung kapuspusan ng banal na Espiritu kung gusto mong marating yung hangganan. Okay? Dahil ang goal po natin for this coming New Year ay marating po natin yung hangganan. Meron po lamang mga katotohanan na dapat natin harapin. Ano yun? Lahat tayo po, gusto ko rin, naiintindihan po natin dito. Lahat tayo meron tayong consciousness. Meron, ba? Either problem conscious ka or power conscious. Sabi nga dyan sa, pwedeng sabihin mo, pessimistic ka or optimistic. Pagka problem conscious ka, tinatawag natin pessimistic yun. Kasi parang bang lagi kang takot. Lagi kang negatibo. Lahat ng pangyayari sa buhay mo ay negative yung pong interpretasyon. Pero yung mga optimistic, lahat ng pangyayari ay tinitingnan naman nila na ito isang opportunity. Okay. Opportunity na maayos ang buhay, opportunity na magkaroon ng maayos na relasyon. Okay? So, sa buong maghapon ay inaasahan natin na mayroon pong mangyayari either maganda or pangit. Okay? Yan yung consciousness po natin. Ngayon, kung sinasabi mong Kristiyano ka, tapos pessimistic ka, parang hindi yata bagay. Kasi Kristiyano ka, tapos negatibo yung laging kaisipan mo. Parang hindi tama. Bakit? Kasi nga, tandaan po natin, na ang buhay Kristiyano ay nagpapamula po yan doon sa pananampalataya. Sabi sa Romans 5 verse 1, sabi niya, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong, sabi niya, mapayapang relasyon sa Diyos. Tama rin ba? Romans 1. Sapagkat, ano ba? Parang kayo. Romans 5 verse 1, mamaya kaya yung 17. Kasi. So, dito na lang ako. Pukusan ako dito sa aking anak. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito yung sinasabi natin na ang ating pong pananampalataya
ang ating pong relasyon o yung salvation natin, nagsisimula po yan sa pananampalataya. At sa Romans 1 verse 17, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So, nakita po natin, ano yung pangako doon sa Romans 5 verse 1? Mapayapang relasyon sa Diyos. Okay? Dahil tayo po ay ligtas na, meron na tayo mapayapang relasyon sa Diyos. At doon sa Romans 1 verse 17, ang pangako din naman dyan ay buhay. So, kung ang pangako ay mapayapang relasyon sa Diyos at buhay, bakit pessimistic tayo? O bakit tayo natatakot? Diba? Ang pangako ng Panginoon, ang doon, mapayapang relasyon sa Diyos at buhay. Ngayon, kung Kristiyano ka, hindi tama na maging pessimistic po tayo. Kasi nga, naroon po yung pangako ng Panginoon sa atin. So, ang tunay na Kristiyano, dapat payapa tayo. Hindi tayo negative kung mag-isip, kundi optimistic po tayo. So, magkasalungat po ang faith. Dahil sabi niya, tayo po nagsisimula sa pananampalataya. Magkasalungat ang faith at saka fear. Faith wins, fear losses. Ang may pananampalataya, lagi po yung nagtatagumpay sa harapan ng Panginoon. Subalit, ang taong takot o pessimistic ay lagi nagtalunan. Okay? So ngayon, bakit kailangan natin ng goal na katulad ng kay Pablo, yung eternal rewards? Sabi niya, ulitin natin, Philippians 3 verse 14, nagpapatuloy na ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos pamamagitan ng Kristo. Ano yun? Ang buhay na hantong sa langit. So ito yung eternal rewards. Okay? Yung buhay na walang hanggan. Ang goal po ni Pablo. So dito po, si Pablo, determinado po siya sa kanya pong pagtakbo. Wala siyang anumang bagay na hindi niya isuko sa Panginoon. Okay? Dahil alam naman natin, di ba, na sa karera, kung iba, yung makita ba kayo ng karera ng kabayo? Mayroon pong hinete yan. At ang laging pinipili na maging hinete ng kabayo ay yung taong maliit o payat. Kasi magaan. Kaya lahat ng materials ng kung ano man, sapatos, damit, ng hinete, dapat yan ay pili na mga magagaan. So hanggat meron kang pwedeng aalisin mo para hindi yan makapabigat doon sa takbo. Okay? So ganoon din si Pablo. Si Pablo po ay willing siyang bitawan ng anumang meron siya na pinapahalagahan ng mundo. Okay? Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay hindi yung kasalukuyan, kundi ang hinaharap. Okay? Yung kanya pong goal. At dahil diyan, he was fully surrendered. Dahil alam ni Pablo kung ano yung mahalaga sa kanya. Sabi ko natin kanina, hindi ang mga bagay sa mundo pong ito, ang mga bagay na sa kasalukuyan ay hindi mahalaga kay Pablo. Ang mahalaga sa kanya ay yung pangwalang hanggan. Yung sa hinaharap. Kung kaya, sabi ko kanina, si Pablo ay fully surrendered man. At ang taong fully surrendered man is a contented man. Kung hindi ka kontento sa buhay, hindi ka willing na surrender ang meron sa'yo. Diba? Hindi, kailangan ko yan. Kaya nga, mayroon kami mga inibitahan. Kapatid, si baka naman, Lord's Day, araw ng linggo. Pastor, mayroon akong trabaho eh. Bakit kinakala ko magtrabaho ng linggo? Kasi kahit naman linggo, kumakain din kami. Kaya? So, hindi nila mabitawan ang araw ng linggo. Kasi para sa kanila, ang mahalaga, meron silang malalabon. Meron silang may pagmalaki. May pakita nila na sila ay successful. Pero si Pablo,
Willing po siya. Fully surrendered man. Bakit siya fully surrendered man? Kasi contented man nga siya. Kontento siya. At ang taong contented man is a rested man. Na ipapahinga niya yung kanyang sarili. Kung hindi ka fully surrendered man, hindi ka contented man. At hindi ka contented man kung hindi ka magiging rested man kung hindi ka fully surrendered at hindi ka contented man. Kaya marami pong individual na pag natin ay lagi na lamang ano tawag doon, yung aligaga sa buhay. Diba? Walang kapahingahan. Kasi nga, hindi siya fully surrendered. Hindi siya contented man. At dahil hindi siya contented man, hindi siya rested man. Kaya, kahit gabi, ginagawang araw, kahit na linggo, ginagawang Lunes. Dahil alam nila, sa kanila po paningin, mahalaga yung mga bagay sa mundo pong ito. Okay? So, tayo sabi dito sa Philippians chapter 4, verse 11, sabi ni Pablo, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Okay? Natutunan si Pablo. Natutunan niyang masiyahan. Kaya kung ang goal mo ngayon ay ang eternal reward, rested man ka. At ang taong rested man, always present sa church. Laging ibinibigay ang panahon sa Lord's Day. Kaya, kung madalas tayo absent sa church, kailangan mo reviewin sa sarili. Ano bang goal ko? Ano mahalaga sa akin? Baka kaya tayo absent lagi doon sa gawain ng Panginoon kasi hindi tayo fully surrendered. Hindi tayo contento sa buhay. Okay? So, sa mga tunay na anak ng Diyos, ang eternal rewards are more valuable than any other achievements. Okay? Sila yung kontento sa buhay, gaya po ni Pablo. Pero, alam po natin, ang pagkakontento po ni Pablo is earned. Ibig sabihin, hindi po naging kontento si Pablo automatically nung mabago siya. Nung siya ay naging Kristiyano, hindi automatic na siya ay naging contented man. Kaya sabi niya, salita niya, sabi niya, natutunan ko. So, ibig sabihin, hindi niya natutunan ang pagiging kontento sa school. Hindi niya ito natutunan kaya yung kanyang professor, si Gamaliel. Di ba? Natutunan niya ito sa Panginoong Hesus. Bagamat hindi niya nakasama si Jesus physically, pero nung ikinumit ni Pablo ang kanyang buhay sa Panginoon, ginampanan niya yung ministry na ibinigay ng Diyos sa kanya, namuhay siya ng ayon sa kalooban ng Panginoon, namuhay siya nakasama si Kristo. At dahil po diyan, dahil doon, natutunan niya na maging kontento. Kasi tanong natin, tayo ba may pagkakontento? Kung wala tayong pagkakakontento, baka hindi pa sapat yung pamumuhay natin na kasama si Kristo. Hindi pa sapat yung ating pong inilaan na oras para sa pagbabasa ng kanyang salita. Kasi kung naging sapat na yon, kung naabot natin yung estado ng pagiging kontento, dapat kontento na tayo. Katulad ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, natutunan ko. Natutunan niya yan pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, bago tayo magtapos, nasa conclusion na tayo. Bago pumasok po ang taong pong ito, kung isa kang tunay na mananampalataya, baka kailangan mo reviewin yung iyong goal. Kasi hindi po pwedeng walang goal eh. Pag wala tayong goal,
wala tayong finish line. So kung wala kang finish line, walang direksyon. At yun yung nakakatakot sa isang tao, lalo na sa isang mananampalataya. Okay? Reviewin natin po ating goal. Dahil ang goal mo ay para maging successful sa mundo kong ito. Kung ang goal mo ay para maging successful po sa mundo kong ito, at lagi kang absent sa church, normal lang yun. Kasi, ang pinapahalagahan mo ay yung goal mo na maging successful sa mundo kong ito. Kaya, hindi nakatakataka yan sa inyong mga pastor. Wala si ganito. Kasi, iba yung goal niya. Kaya, tingnan po natin, baka yung goal po natin ay maging successful sa mundo kong ito. Ulitin ko po. Hindi tayo pinili ng Diyos at hindi tayo ni-required ng Panginoon para maging successful. Only to be faithful. Yun yung inaasahan sa atin ng Panginoon. Okay, so, kung iba ang goal po natin, kung ang goal natin ay ang mabagay sa mundo kong ito, kung magkaganon, taliwas po ito doon sa plano ng Diyos. Kung bakit kanya pinili. Hindi tayo dinidemand hindi tayo dinidemand na para maging successful, kundi para maging faithful. So, set your goals according to God's plan. Ayon sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Dahil lahat tayo, mapinili tayo ng Diyos. At kung pinili ka ng Diyos, hindi ka pinili ng Diyos na wala lang. Lahat tayo, kung bahagi ka na pinili ng Diyos, merong plano siya sa iyo. At ang plano ng Diyos, magaganap yan kung yan ay maging bahagi ng prioritized goal mo sa iyong buhay. Mangyayari lang yan kapag ginawa mo priority sa iyong buhay. Okay? So, set your goals. Ayon doon sa plano ng Panginoon. Magsimula tayo muli. At sa pagkakataon kong ito, pagpasok ng 2026, simulan natin ng tama. Tamang direksyon, tamang paghahanda, tamang pagpili para sa rewards na hindi pa natin nakikita. The future is fantastic for the believers. The best is yet to come. Hindi pa natin nakikita kung ano ang inihanda ng Panginoon sa atin. Sabi sa 1 Corinthians 2 verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga ihanda ng Diyos para sa mga uliibig sa Kanya. Okay? So hindi pa natin nakita. Wala tayo pwedeng pagkumparahan sa mundo kung ito kung gaano kaganda ang inihanda ng Diyos. Hindi pa ninyo nakikita, kung may nakakita na doon sa Khalifa, di ba? Khalifa building ba yun? Saudi Arabia na puro ginto ang room yata nun puro mga ginto. Diba? Hindi mo pa rin maihambing doon. Kasi, ang sabi din ng Panginoon, wala pang mata. Wala pang mata na nakakita nito. Ibig sabihin, wala tayong idea kung gaano kaganda. Pero higit na maganda ito sa mga bagay na nakita na natin. At sabi niya, ito ay inihanda ng Diyos doon sa mga umiibig sa Kanya. At sino ba yung mga umiibig sa Kanya? John 14 verse 21. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. Ulitin ko, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. So mahalaga po na nakikilala natin ng lubusan ang ating pong Panginoon Hesus. At kapag nakilala mo si Kristo, nakilala mo siya ng lubusan, you will become a rested man. Dahil para sa atin, di ba? If I have Christ, I have everything. Para sa mga tunay na Kristiyano,
Salat man tayo sa mga bagay sa mundo po ito. Pero dahil meron tayong Kristo para sa atin, kumpleto na tayo. So, real Christian is a rested man. Contented man. Okay? So, kapag si Kristo yung nakilala mo ng lubusan, you will become a rested man. At ang rested man is a contented man. At ang contented man ay nililimot ang nakaraan at nakapokus sa hinaharap. Ito yung rewards at yung buhay na walang hanggan. Let's pray. Muli, dakilang Ama, kami nagpapasalamat sa inyo dahil muli po ay binigyan niyo kami ng karagdagang pag-asa sa buhay na hindi kayo nangako sa amin ng kayamanan ng mundo kong ito, pero naroon ang pangako po ninyo sa amin. Kaya ang sinasabi ninyo sa John chapter 17 na bibigyan nyo kami ng kagalakan. Okay? At ang kagalakan ibinibigay ninyo sa amin ay hindi ito katulad ng kagalakan ibinibigay ng mundo. Salamat po dahil dito nagkakaroon kami ng pagiging rested man. Napapahinga namin ang aming kaisipan, yung aming katawan lupa, dahil alam namin na ang aming pong pag-asa ay wala sa mundo po ito, kundi dyan sa iyong pong kaharian. Kaya salamat po muli sa umaga pong ito at nawa ay patuloy nyo kaming samahan sa pagpasok ng 2026 at tulungan nyo kami na magkaroon ng goal, which is na ito yung buhay na walang hanggan at ang marating ang iyong kaharian. Salamat po sa inyo pong mga salita, sa inyo pong mensahe, sa mga katotohanan na inyo pong pinahayag sa amin. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan, at gagalangin namin na lahat ng ito sa pangalan ng mga nakatito. Amen.